Isang masakit na katotohanan na kailangan niyang tanggapin. By the way, sure ka ba talaga na papasok ka next week? Maya-maya tanong sa kanya ni Jason. Di pa rin siya nito nilalayo sa katawan nito, kaya't nakaharap pa rin siya sa matipuno nitong dibdib. Malaya pa rin niyang nalalanghap ang pinaghalong mamahaling pabango at natural scent nito. I mean, baka kasi mahirapan ka. Ano kaya kung wag na muna? Nakagat ni Ana ang ibabang labi. Bagamat naiintindihan niya na sinasabi ni Jason, baka mahirapan siyang pagsabay ng pag-aaral at preparation ng kasal nito at ni Amelie. Totoo talagang mahirapan siya mag-adjust sa school ng kapatid niya. I'm fine. Simpleng sagot ng dalaga. Ayoko kasing maapektuhan yung studies ko. Ilang buwan na lang at gagraduate na ako. Huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala dun. I will make sure na makakapagtapos ka pa rin. Lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Jason. Napasingap si Ana at lalo niyang nadama ang matigas itong katawan na langhap ang mabangong amoy nito. Gusto ko kasing sulitin na isang buwan na magkasama tayo bago ang kasal. And besides, ang daming lalaki sa school na yon. Baka maago ka pa ng iba. Gusto rin naman sana ni Anang sulitin ang 1 month na kasama niya ang lalaki na matagal na niyang pangarap bago siya bumalik ng Siargao at sa tunay na buhay niya. Naintindihan din niya na may trust issue na to kay Amelie, kaya't natatakot na baka may maagaw na naman ng ibang kapatid niya bagong kasal. Pero yun ang napag-usapan nila ni Mrs. Grayson. Ayaw din ito na maapektuhan ang pag-aaral ni Amelie. Pwede mo naman akong ihatid sundo araw-araw, then if you want to na rin magstay sa bahay mo sa Taguig, pangumbinsin niya rito. Di na muna ako uuwi sa amin? Saglit tong nag-isip. Paano yung mga lalaking siguradong aali-aligid sa'yo doon? Kilala mo naman na kung gaano ako kapossessive. Di ako magdadalawang isip igapos din ng duct tape ang mga lalaking magtatangkang lumapit sa'yo. Di niya napigilang matawa dahil naalala na naman niya ang ginawa nito sa mga kaibigan. No need to do that, dahil hindi naman ako tumitingin sa ibang lalaki. Since then, ikaw lang talaga ang gusto ko. Napahinto na naman si Ana nang ma-realize niyang lumalabas sa bibig niya. Kinabahan siya na makita niyang mataman siyang tinitigan ni Jason. Gayunman, hindi niya kayang basahin ang emosyong naglalaro sa mga mata nito. Pero sigurado siya na hindi yun positibo. Natural. Paano siya maniniwala sa'yo kung may history ka ng cheating, Amelie? Akala ni Ana ikagagalit na naman ng binata ang kasinungalingan niya. Pero nanatili sila sa ganong ayos at mukhang wala tong balak ilayo siya mula rito. She just closed her eyes and savored that moment. Hearing his heartbeat that makes her calm and relax. Para yung isang malamyos na musika sa pandinig niya. Isabay pa ang mainit itong katawan at tumatipon ng bisig na nakapulupot sa kanya. She felt safe with his embrace. Kung pwede nga lang forever na siyang mapakulong sa mga bisig na yon. Kahit kailan di niya inakalang darating ang ganitong araw na makakayakap niya ng ganito ang lalaking pinapangarap lang niya noon mula sa telebisyon. Hanggang ngayon para pa rin nananaginip si Ana. Hirap pa rin paniwalaan na nandito na siya sa sitwasyong ito kahit panandalian lang. Do you wanna take a shower with me? Kapag quiet tanong na Jason na nagpalaki ng mga mata niya. Medyo nabasa rin pala kasi ng ulan tong likod mo. Baka magsakit ka kapag di ka pa nakapagbanlaw. Ha? Kunwaring nabingay na lamang siya. Pero bigla siya nag-blush na makitang pagkistap ng kapilyuhan sa mata nito. Ba't parang nininervyos ka na naman? Ayaw mo ba akong makasabay sa pagligo? Nakangiti ang tanong ni Jason at nag-umpisang buksan isa-isa ang mga botones ng suot nitong polo. In a month, magiging mag-asawa na rin naman tayo, di ba? Isang eksena agad sa loob ng banyong naisip ng dalaga, dahilan para lalo siyang matense. Oh my gosh, kailangan ba talaga umabot to ng pagpapanggap niyang to? Hindi ba pwedeng hanggang pakiss-kiss lang or pahaghag, ganon? Narinig ni Ana ang mahinang tawa ni Jason habang nakatingin to sa mukha niya na daig pang natuklaw ng ahas. Pero nang marinig ni Ana ang pagbukas ng zipper ng suot itong pantalon, hindi niya napigilang kumaripas ang takbo. Sabay tago sa likod ng sofa na kinatawa nito na malakas. Babe, how long do you plan on hiding there? Wala ka naman dapat ikatakot. Nanatiling nakatago sa likod ng malaking sofa si Ana nang marinig niyang baritonong boses na yon ni Jason. Alam niya tinatawanan siya nito. Wala siyang pake kung magtaka man to sa kanya basta di niya kaya makita ang di niya dapat makita dahil di naman sila totoong magnobyo. Baka mahimatay na naman siya tulad ng nangyari sa mansyon noon dahil napagkamalan niya tong mangkukulam. Nilinok muna ni Ana ang pakiramdam niya na parang nakabara sa lalamunan niya. Ayusin mo na yung zipper ng pants mo kung gusto mong humarap ako sa'yo. Babe, wika nito sa napakalambot na boses. Stop being cute, okay?
Maliligo tayo, natural maghuhubad ako. Don't tell me pagsusuotin mo ako ng pants hanggang shower room. Kung ganoon doon ka na maghubad at hindi dito sa harapan ko, please. Hindi ko talaga kaya. Lalo siyang sumiksik sa pinagtataguan nang marinig niyang papalapit na yabag nito. Lahat ng tapang at lakas ng loob na inipon niya nang pumunta siya rito ay biglang naglaho. Naramdaman niya kasi na iba na ang gustong mangyari ng fiancé niya at hindi pa handa ang bataan niya. Kahit ang virgin niyang pag-iisip nawiwindang pa. Papaliguan lang naman kita. Don't worry. Wala akong ibang gagawin sa'yo without your permission. Natatawang sagot nito habang palapit ng palapit sa kanya ang mga yabag nito. Papaliguan lang daw. At anong pinagkaiba nun? Kung makikita lang din itong lahat ng tinitago niya. Mariing pinikit ni Ana ang mga mata at napayuko para lalong magtago dahil ramdam niyang ilang hakbang na lang tuluyan ang makakalapit sa kanya si Jason. Thank you na lang, pero kaya kong paliguan ang sarili ko. Ilang sandali pa ay napadilat ang dalaga na maramdaman niya may mga paang tumigil sa harapan niya. Napamulagat na lamang siya na makita ang dalawang paa ng lalaki na isang hakbang na lamang ang mula sa kanya. Hindi ka pa talaga natakot sa akin kung kailan nag-kiss na tayo kanina? Iba naman yun sa gusto mo mangyari eh. Katwiran niya rito. Bakit? Ano ba sa tingin mong binabala ko sa'yo? Jason laughed softly. Alika nga rito. Anito at sa kanilahad ang kamay nito sa kanya. I told you, you're too precious for me kaya hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Tumingin siya sa mga mata ni Jason. Mukhang nagsasabi naman to ng totoo. Baka siya lang talaga tong malisyosa porket nag-kiss lang sila kanina. Huminga na malalim si Ana. Pinakalma muna niyang kanyang sarili bago niya tinanggap ang kamay nito. Medyo nanginginig pa yun ang tanggapin ni Jason. Agad naman itong nahalata kaya't lalong naaaliw sa kanya. Di na rin siya natakot pang tumingin dito dahil nakasara na pala ulit ang zipper ng pants nito. Pati na rin ang mga botones ng polo nito. Chill, di kita aanohin. Nangiting pinisil nito ang chin niya. Di kita pipiliting sumabay maligo sa akin kung ayaw mo. Pakiramdam ni Ana na tanggal ang mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib niya nang sabihin niya ng binata. Literal siyang napabuntong hininga nang maluwag. And besides, wala nga pala akong damit dito eh. Naiwan sa sasakyan. Buti may naiwan ng mga damit na hindi pa nagagamit ang twin sister daw ni Axel, kaya pinahiram niya sa akin. Saglit siya nitong pinasadahan ng tingin. Akala niya pati yon pagsaselosa na naman nito. Oo, kay Laila nga yan. Noong nakarang araw lang yata siya umalis. Isang matipid na ngiti lang, ginanti niya kay Jason dahil ganun din ang sinabi sa kanya ni Axel. Ipag-shopping na lang kita bukas sa bayan para may magamit ka habang nandito pa tayo. Sorry kung di ko na ipababa kay Mang Dario ang mga gamit mo. Lumambot ang anyo ng binata. Hinilang kamay niya na hawak ito at hinapit siya. Dahil sa pagkabigla kahit napasubsob si Ana sa matipunong dibdib nito. But for now, pahihiramin na lang muna kita ng damit ko. Di ka pwedeng matulog ng ganyan na medyo basa ang damit. Masuyong hinimas itong likod niya na nagdulot na naman ng kakaibang init sa katawan niya. Ha? Dito ako matutulog? Di mo ako iatid sa bahay ni Axel? Yup, I texted him already. Inalalayan siya ni Jason papunta sa sofa. Siya muna ang pinaupo nito bago tumabi sa kanya na may maliit na espasyong natitira sa pagitan nila. And what's the matter? Matagal naman na tayong nagsasama sa isang bubong, diba? And you're my fiancé. Napalanok si Ana at hindi kumibo. She did not know what to say dahil ang totoo ilang araw pa lang naman silang magkakilala at magkasama. Kinakabahan pa rin siya pag ganitong solo nilang isa't isa. Still frightened? Umusog to at sinakop ang natitirang pagitan nila. Natural, nawala na namang puso ni Ana dahil sa mabangong amoy nito na nanoot na naman sa ilong niya. Di nga kita aanuhin, I promise you that. Nag-alala na rin ang dalaga na baka sa inaakto niya pagdadaan na talaga ni Jason ang pagkatao niya. Kaya pinilit niyang kumilos ng normal bilang nobya nito. Hindi naman sa natatakot ako sa'yo. Siguro di pa lang talaga ako handa na may mangyari sa atin hanggat di pa tayo nakakasal. That's all. Babawi na lang ako pag naging asawa na kita, kaya ako manda ka. Bulong ni Jason sa tenga niya sa tono na nanunukso. Sabi ko pa naman sa parents ko, dahil hindi nila natupad ang pangarap na magkaroon ng isang dosenang anak, ako na lang tutupad nun. Tulad ng tito Karen ko na daddy ni Tucker, yung may-ari nitong Ride and Fall. Her eyes widened. Isang dosena talaga? Exaggerated na sigaw niya. Anong imposible dun? Bata pa naman tayo pareho. May pigil ng ngiti sa mata at labi na sagot nito.
29 lang ako. 22 ka naman pag naging mag-asawa tayo. Kayang-kaya pa natin mag-produce ng maraming lahi. Pagkasabi nun, kinindatan siya nito. Naku, Amelie, humanda ka't gagawin ka palang inahin ng lalaking to. Okay lang sa kasing gwapo naman ni Jason na magdadala ng lahi sa'yo. Baka nga pag ikaw na pangasawa niya, 2 dosena pang ibigay mo sa kanya eh. Di malaman ni Ana na ikinangiti niya pala ang kapilihang yon ng kanyang utak. Bagay na napansin din ni Jason. Ibig sabihin ng ngiting yan, puapayag ka sa bala ko na 1 dosenang anak? Tudyo nito sa kanya. Kunwaring inirapan niya ito. Imposible yon. Baka abutan na ako ng menopause noon. Napahagalpak ng tawa si Jason, kaya natigilan si Ana. Di niya napigilang pagmasdan ito na lalong gumugwapo pag tumatawa. Di niya akalaing may sense of humor din pala tong kausap at masiyahin din. Akala niya harito ng kasungitan tuwing nalalasing lang niya napapatawa. Hindi yan mangyayari kung ngayon pa lang uumpisa na natin ang paggawa ng baby. Matapos sabihin yon, bigla siyang tinulak ng binata pahiga sa malawak na sofa. Sinampa nito ang mga nakalaylay niyang paa bago to kumababaw sa kanya. Jason? Akala ko ba hindi mo ko aanuhin? Anong ginagawa mo dyan sa ibabaw? Ang sabi ko nang walang permission mo. Hindi tuloy siya makagalaw. Pero idaraan natin sa laro na truth or dare para mas exciting. Ayaw niya maging KJ kaya't napatango na lamang si Ana. Okay, game. Tila nasiyahan si Jason sa naging desisyon niya. You ask first. Truth or dare? Truth. Saglit nag-isip si Ana nang maitatanong sa fiancé. Who's your first love? You. Walang gatol na sagot nito sa baritonong boses. Di inaalis ang tingin sa mukha niya. Pasimpleng nakagat niya ang labi. So ang twin sister niya pala talaga ang unang minahal na Jason. It's my turn, he said. Truth or dare? Plano na ni Ana na para di siya ma-corner sa mga tanong kaya puro dare na lang ang pipiliin niya. Dare. Write your name, your real name, in my chest with only your tongue. What? Namumulang pagpoprotesta niya. Ayoko. Then you're breaking the rules, he whispered. Please be fair, babe. Maayos na sinagot kong tanong mo kanina. Sige na nga. He slightly pouted her lips habang nakatingin sa kamay ni Jason. Isa-isang binuksan ng botones ng polo hanggang tuloy ang nahantad sa paningin niya ang malapa nitong dibdib na ikinalulong ka. Basta pangalan lang ha, wag na apelido. Fine. Ilang sandaling napatitig muna siya sa chest ni Jason. Babe, I'm waiting. Malambing na untag sa kanya ng binata nang di pa rin siya kumilos. Tinapik pa ang kaliwang dibdib kung saan daw ito gustong magsulat ang dila niya. Dumukwang siya habang binaba ni Jason ang katawan para di siya mahirapang abutin yon. Tinitigan siya nito na magsimula siyang dumila sa balat nito. Di niya kayang tagalan ang nanlulunod nitong mga mata kaya nag-iwas siya ng tingin. Dahil sa sobrang kaba at antisipasyon, nawala si Ana nang pinaraktas niya sa isipan kanina. Imbes pangalan ni Amelie, pangalan niyang naisulat. Ewan lang niya kung naintindihan ni Jason ang stroke noon. I'm nervous, kaya hindi maayos ang pagkakasulat ng dila ko. Agad niyang paliwanag dahil napansin niya. Seryosong mukha na Jason at titig na titig sa kanya. Bakit? Di nakatiis sa tanong niya rito dahil hindi niya mabasa ang emosyong naglalaro sa mata nito. Your name, marked inside my chest already. That means wala na magmamay-ari sa'yo maliban sa akin? He was grinning from ear to ear. Your turn, pretty babe. Sobrang lambing no na parabang siya talaga ang pinakamaganda sa paningin nito. Truth or dare? Truth, Jason answered nonchalantly. Have you ever kissed a stranger, and romantically or accidentally? Naisip niyang itanong yon dahil nalala niyang bigla ang binatilong nagdigtas sa kanya noon. Yes, and accidentally. Na-excite si Ana. Really? Sino at saka saan? Pa-cute na pinisil pa nito. Ang pisngi niya. No follow-up question, remember? Lihim siyang nadismaya. Nagpatuloy ang kanilang laro habang nakahiga pa rin siya sa sofa at nakapatong pa rin sa ibabaw niya si Jason. What was your first impression on me? Tanong nito nang mag-truth siya dahil puro kalokohan ang pinapagawa nito sa kanya. Kanina inutusan siyang halikan nito for 1 minute, lips to lips. Tapos inutusan din siyang halikan to mula pa nga hanggang Adam's apple, nang dahan-dahan. Mabilis sa sagot ni Ana. Mabait? Dahil totoo namang nababaitan ito dito nung una pa lang niyang napanood sa telebisyon. Mabait? Really? Hindi masungit? Yes, and no follow-up question, please. Bawi niya rito. Oh, truth or dare? Siya naman ang nagtanong dito.
Humaba ang nguso ni Ana. Truth. Bakit ba puro truth na lang ang pinipili mo? Reklamo niya. Di niya tuloy ito mautusang umalis sa ibabaw at naiilang na lang siya. He laughed amusingly. Required ba sa gantong laro kailangan iba-ibang sagot? Di naman. Payag naman ako mag-dare pero ako ang pipili ng gagawin ko. He hissed. Lalo namang di pwede yun. Then go on, ask me. Sumili ang matagumpay ng ngiti sa mga labi nito sa kagumanang kalokohan ni Ana. Have you ever picked your nose in public? Kahit si Jason natawa sa tanong niya. Nope, and never. Anong? Otomatikong napaawang ang bibig ng dalaga nang maintindihan ang sinabi ng binata. Di niya alam parang may hatid yung kiliti sa kaibuturan niya. Di nagkaroon ng pagkakataon si Anang itikaw mang nakabuka ng mga labi dahil biglang hinawakan ni Jason ang pisngi niya at hinalikan. Para siyang napasong tinulak ito dahil sa pagkagulat. Pero nang muling lumapat ang labi nito sa labi niya, nawalan siya ng lakas na kumawala sa halik nito. May kung anong init ang nabuhay sa katawan niya. Nang bumaba ang kamay nito, tinaplos ang hita niya. Nadagdagan ng kiliting nadarama ni Ana sa puson nang ituko ni Jason na isang tuhod sa pagitan ng kanyang hita para di niya maikipot ang mga iyon. Ngunit ang di inaasahan ni Ana ay nang pumasok bigla ang kamay ni Jason sa pang-itaas na suod. Sinubukan niyang alisin ang kamay nito doon pero nawalan siya ng lakas nang idiin ito sa katawan ang sariling katawan. Last question. Pabulot nitong wika na maghiwalay sandali ang kanilang mga labi. Truth or dare? Do I really have to answer that now? Parang awkward kasi natuloy lang nila ang laro. Why not? Di pa naman tapos ang laro natin, di ba? Sagot nito sa kanya at bumaba ang mata sa labi niya. Okay. Pinilit niyang maging kaswal sa kabila ng pakiramdam na parang lalagnatin dahil mainit itong kamay sa loob ng blouse niya. It's a dare. Take a shower with me. Diretsahang utos ito sa kanya. Ano?